Para sa akin, yung misis ko. Kasi unang-una, yung mga naging struggle namin sa buhay kasi siya yung kasama ko. Tapos yung mga happiness, lahat yun, maraming memories na binigay sa amin eh. Tapos yung mga struggle, kahit sobrang hirap, hindi niya ako iniwan. Kahit sabihin natin kapos na kapos ka, walang-wala ka, andyan pa rin siya. Kaya kahit sabihin natin na wala na ako, siguro siya pa din yung gusto kong muling yakapin kasi hanggang sa uli, di niya ako iniwan eh. Yung 3 anak ko. Bakit? Kasi ako yung nagbigay ng buhay sa kanila. Siguro naman, bago ko mawala ng buhay, gusto ko sila yung huling yayakapin ko. Gusto ko yung mga kapatid ko. Kapatid ko sa Kabuyaw, yun ang gusto kong kasama, kaya mayakap. Kasama sa huling buhay ko. Yun. Ang gustuhan ko lang po maging masaya sila sa akin. Magsasama-sama kami magkakapatid. Dahil hindi po kami nagsama nang lumaki kami pare-pareho. Lumaki ako sa Marikina. Sila dito sa Laguna. Kaya gusto ko silang makasama. Kahit namatay na yung mga magulang namin, gusto ko silang makasama. Siyempre, ang anak ko. Kasi yan ang kasama ko sa mahabang panahon. Nung kami palipat-lipat, puro laging mga anak ko ang kasama ko. Tsaka mister ko, yun din. Kaming mag-anak. Pagpapahinga na ako ngayon, siguro 2. Yung nanay at tatay ko. Kasi sila yung unang nagmahal sa akin. Tapos pinag-aral nila ako. Inalagaan. Ganun. Papa ko. Kasi wala siya rito eh. Hindi namin nagsasama eh. Kaya kung ako mawala, siya ang gusto kong huling mayakap. Kasi meron kaming tampukan eh, na awat sa amin 2, na hindi ko gusto yung nagawa niya. Hindi niya rin gusto yung nagawa ko. Meron kaming tampo. Pero kahit naman sinong kapatid, anak, siyempre pag ikay mawawala, ang huling mga hanapin, magulang mo pa rin. Kaya pinaharamdaman, magulang mo pa rin hinahanap mo. Kaya ako, kung mawawala, ang gusto kong huling mayakap, tatay ko. Mga magulang ko po kasi kung wala po sila, wala din po ako dito ngayon sa mundong ito. Kaya po gusto ko po sila mayakap sa uling sandali ko. Sobrang mahal na mahal ko po sila. Hindi po nila ako mapapalaki ng ayos kung hindi po nila ako pinangaralan ng mabuti. Kung sinong gusto kong makasama sa huling hantungan, sa huling oras ko, mas pipiliin ko po yung parents ko. Kasi sila yung nagpalaki sa akin. Sa kanila na din po ako napamahal. Tsaka nakakalungkot din po kasi kung hindi ko sila makakasama, kung mamatay na din ako. Hindi ko man lang sila makikita. Mas mabubuhayan po ako mamatay sa ganun. Live your life as if it were your last. O gugulin mo ang iyong buhay na parang huling araw mo na sa mundo. Ayon sa mga psychologists, ilan sa mga paraan para magawa ito ay ang pagsasanay na magpaubaya, ang pagkakaroon ng kamalayan sa paligid at ang pagiging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Pero ayon sa Biblia, ano nga ba ang dapat samantalahin habang may buhay at pagkakataon pang ibinibigay sa atin? 2:10 ng Efeso, ganito nakasulat. Sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa
na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Come on, ang ganda-ganda ng sagot eh. Ano ang dapat gawin ng tao habang nabubuhay? Sabi ng Apostol Pablo sa salita ng Diyos, tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Habang buhay tayo, lalakad tayo ron. Alin yun? Gagawa tayo ng mabuti. Habang buhay tayo, mabuti ang gagawin natin sa kapwa, sa magulang, sa anak, sa kapatid, sa kaibigan, sa kapitbahay. Lahat ng pwede nating gawing mabuti, gawin natin. At bahala na ang Diyos sa atin pagdating ng paghukom kasi lahat ng mabuting gawa, hindi magbubunga ng masama. Gagantihin ng Diyos ng kabutihan ang bawat gawang mabuti ng tao.